nalaman ni Aaron mula sa bodyguard ang nangyari sa hotel, agad itong lumipad pabalik ng Manila upang masigurong maayos lang ang babae. Nadatnan niya itong nagiinom sa kanyang penthouse sa harap ng pool. Maingat siyang naupo sa tabi nito. What happened? Nothing much. But why are you drinking alone? Nilitaan siya nito. Namumula na ang kanyang balat. Lasing na ito. Naisip ko lang na ang unfair ng tadhana. Her voice cracked. Bakit ganun? Naging mabuti naman akong tao. Pero bakit ganun? Hindi man masabi ng diretso, naiintindihan ni Aaron ang sinasabi ng babae. It breaks him seeing her cry. Sa dahilan na nasasaktan pa din ito sa nangyari sa kanila ni Jason. Hindi naman basta-basta mawawala ang pagmamahal para sa isang tao. Kaya nga hindi na niya pinipilit pa ang kanyang sarili sa babae dahil alam nitong si Jason pa din ang nasa puso nito. Sapat na ang makita niya na maayos ito araw-araw. Ang sakit sa dibdib. Tumango siya. Bakit bang hirap maging okay? Hinayaan niya itong umiyak dahil alam niyang makatutulong ito upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang hindi na nito kaya ang kalasingan, binuhat niya ito at dinala sa kanyang silid. Kinumutan niya ito at ilang sandaling pinagmasdan. Jason, bakit kasi hindi mo inayos ang lahat? Nagsasalita ito habang tulog. Napabuntong hininga siya. Ang swerte naman ni Jason. Sinaktan na niya at lahat ang babae pero siya pa rin. Ilang araw na lumipas pero hindi pa din sumasagot si Diamond. Nag-aalala na si Jason. Pinuntahan na din niya ito sa kondo nito ngunit wala doon ang babae. Nagtanong siya sa gwardya dahil nag-aalala siya na baka lumipat ito pero ang sabi ay hindi naman ito lumipat. Bakit hindi man lang ito nagpaparamdam sa kanya? Halos mabaliw na siyang kakaisip sa babae. Hindi na siya makatulog ng maayos at hindi na din makapagtrabaho. Diamond, you're killing me. Nagre-ring lang ang number nito. Ilang araw nang ganito. Hindi kaya iniiwasan siya ng babae? Pero bakit? She agreed to marry him at kung ayaw sa kanya hindi ba dapat na mas maganda na sabihin nito, diba? Pero hindi. Mahal siya ng babae. Mabilis siyang humakbang nang makita niya si Carla na nakaabang sa labas ng kumpanya. Ang putla ng babae at nangingitim ang palibot ng mga mata nito. Jason, kausapin mo naman ako, please. Ano na naman ang kailangan mo? Huwag mo sabihing ubos na agad ang allowance mo. Gusto lang kitang makausap. Ayusin natin to, please. Alang-alang na din sa baby natin. Hindi sumagot si Jason at basta na lang siyang iniwan. Hindi na din siya nakasunod pa dahil hinarang na siya ng security. Carla feels anxious and mad. Kung wala si Kate, hindi naman manlalamig ang lalaki sa kanya eh. Kailangan niyang mahanap ang babaeng iyon. Isusunod niya ito kay Myrtle. Tiningnan ni Myrtle ang kanyang sarili sa harap ng salamin. She's dressed and ready for the party tonight. Anniversary ngayon ng isa sa minamanage ng kumpanya ni Aaron at madami mga kilalang personalidad ang dadalo, including Jason. Pinadalahan din niya ng invitation si Carla dahil ito ang nagmamanage ng kumpanya ni Myrtle. Shall we go? Sumilip si Aaron sa pintuan ng kanyang kwarto. Suot nito ang kanyang bagong tahi na suit. He looks very handsome. Ninitian niya ito. Let's go. Pinulot niya ang kanyang clutch bag bago hinawakan ng kamay na lalaki na nakalahad sa kanya. The program started and Aaron had given his speech. Pagbaba niya ay nakasalamuha muna siya sa mga ilang bisita. Nakipagkamay ito kay Jason kahit gustong-gusto niya itong sakalin dahil sa ginawa nito kay Myrtle. But he managed to give him a friendly smile. Thank you for coming, Mr. Castillo. Mukhang wala kang dalang data. Ngumiti naman si Jason. Luminga si Aaron at nakita niya si Carla. Ah, there's your fiancé. Hindi na nabigyan ng pagkakataon na sumagot pa si Jason dahil may lumapit ng isang grupo kay Aaron. Napadpad naman ang mga tingin ni Jason sa dulo kung saan nakita niya ang babae na ilang araw na niyang iniisip. Diamond, what are you doing here? Nagkunwari namang nagulat ang babae. I was so worried. Can we talk? Outside? Pero bago pa makasagot ang babae, lumapit na sa kanila si Carla. Nakasunod naman sa kanyang likod si Awi. Sabi ko na nga ba, dito kita makikita, Kate. Kate? Tanong sa isipan ni Jason. Hindi pa pala niya nakakausap ang babae tungkol dito. Bakit siya tinatawag na Kate ng babae? Carla, don't make a scene.
Saway niya sa babae. Bakit? Naiiyak ka bang maskandalo? Ngumiti naman si Myrtle. Carla dear, don't make a scene. If you don't want to be thrown outside. Mariing hinawakan ni Jason ang kamay ni Carla. Kapag hindi ito magpaawat, plano niyang kaladkarin itong palabas. Habang galit na galit si Carla ay nakangisi naman si Myrtle. Isa kang husky. I know. Natatawang sagot naman ito. Lumapit sa kanila si Aaron kaya natahimik si Carla. Si Jason naman ay binigyan siya ng nagbabantang tingin bago ngilitian si Aaron na nasa kanyang harapan na ngayon. Mr. Castillo, is there something wrong? Tumikim si Jason at umiling-iling. Hello, madam. Bati ni Aaron kay Carla. Ngiti-ngiti naman si Carla. Naglahad ng kamay at pinakilala ang sarili bilang fiancé ni Jason. Gumalaw ang panga ni Jason sa inis pero ayaw niyang magkagulo silang dalawa ngayon lalo at nasa public place sila. Ayaw niya ng panibagong issue na naman. Nice to meet you. Bati naman ni Aaron dito bago hinarap si Myrtle. Kate, there you are. I've been looking for you. Naging malambing ang ngiti ni Aaron sa babae. Nagkatitigan pa nga ang mga ito ng ilang sandali. Hinawakan ni Aaron ang kamay nito at ang isang kamay niya ay humawak sa bewang ng babae bago siya nitong iginiya sa gitna ng bahagi ng hall, leaving Jason and Carla in disbelief. Gustong habulin ni Jason si Kate pero nagbanta si Carla na mag-eskandalo ito kapag hinabol niya ito. Hanggang tanaw na lang siya rito habang nakikipagkamay sa mga taong lumalapit sa kanila ni Aaron. Ang dami niyang mga katanungan na naglalaro sa kanyang isipan. Kate ba ang totoong pangalan nito? Bakit Diamond ang pakilala nito sa kanya? Ang kaliwang bahagi ng kanyang isipan ang sumagot. Baka screen name lang nito ang Diamond. Nakilala niya ang babae sa kanyang stag party. Ang sabi ng kaibigan na isa itong talent na hawak ng isang agency. Ang pakilala naman ng babae sa kanya ay isa itong working student at ulilang lubos pero paano nito nakilala si Aaron? Naikuyom niya ang kanyang kamao. Nalilito siya pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makaramdam ng inis para sa babae. Obviously, she lied to him but he can't dislike or hate her. So, mukhang hindi mo lubos na kilala ang babae mo. Mapang-uyam na sabi ni Carla sa kanyang tabi. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Kung hindi lang niya gustong makausap si Kate o Diamond, kanina pa siya umalis dahil hindi siya komportable sa presensya ni Carla. Tell me about her. Saan kayo nagkakilala? Tingin ko'y nagsinungaling siya sa'yo kasi mukhang gulat na gulat ka sa mga nangyayari. You also didn't expect her to be here, right? Pero ako, ina-expect ko na nandito siya. Carla chuckled. May pagmamalaki sa tono nito dahil nakikita niya sa reaksyon ni Jason na wala itong gaanong alam tungkol sa babae. Gumalaw ang panga na lalaki pero hindi pa din ito nagsasalita. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kamay ni Aaron na kahawak sa bewang ng babae. Gusto niyang hilahin si Diamond paalis sa lugar na iyon pero ayaw niyang gumawa ng skandalo. Siya ang bumili ng apartment ko, Jason. Doon siya napatingin kay Carla. Ngumiti ito. Let me guess. Ang pakilala niya sa'yo hindi siya mayaman? Tumawa ito. Bago niya binili ang apartment, pinautang niya ako ng 15 million. Bumadha ang gulat sa mukha ng lalaki. Kumurap ito bago niling muli si Kate na tila sanay na makisalamuha sa mga babaeng negosyante na kausap niya ngayon. Parang kilala din siya ng mga ito. Tapos, ibinenta ko sa kanyang apartment for 100 million. Sinungaling at magaling maghabi ng kwento si Carla pero alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. She told me she had businesses here and abroad but she didn't disclose some other information. And also, ang pakilala niya sa akin ay engaged siya sa isang businessman. May negosyo dito sa bansa at sa iba pang mga bansa. Well, noong nakita ko kayo sa hotel, naisip ko na ikaw ang tinutukoy niya pero ngayon, na nakita ko sa Aaron, di hamak naman na mas malaking tao ang mga Smirnov kesa sa'yo. Well, you're rich, pero mas yumaman ka nang napunta sa'yo mga properties ng mga Rivera. But you're nothing compared to Aaron Smirnov. Carla sighed before giving Kate a sharp look. Hindi nakaimik si Jason. Madami siyang iniisip ngayon na tila hindi kaya ng kanyang isip na i-digest ang mga iyon. Ano kayang purpose niya? Bakit kanya nilandi? What? Natatawang tanong ng babae nang masama siyang tiningnan ni Jason. Don't tell me, ikaw alamandi sa kanya. Hindi lahat ng babae kagaya mo, Carla. Malamig na sagot ng lalaki. Sinamaan siya ng tingin ni Carla but he didn't care. Well,
Sabihin na natin na nagpalandi siya sa'yo at pinatulan ka niya. Tingin mo anong dahilan? At may matinubang babae na ganyan ang ginagawa? He doesn't want to think right now. Ang gusto lang niya ay kausapin ang babae para masagot ang mga tanong niya. Pero nawala lang saglit ang tingin niya sa gawin ni Kate ay hindi na niya ito makita. Hinanap niya ito ngunit napag-alaman niya na umalis na pala sila. Magkasamang umalis sina Kate at Aaron. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng babae pero hindi na ito nagre-ring. Kaya una niya itong hinanap sa kondo nito pero wala doon ang babae. Sabi ng gwardya ay umalis na daw ito kaninang umaga. May naghakot na daw ng mga gamit nito. He feels stupid but the funny thing is that he can't hate Kate and he don't know why. Siguro dahil naging malalim na ang feelings niya para sa mga babae. Pakakasalan pa nga niya ito. Pero ang tanong niya ngayon ay kung sasama pa ba si Kate sa kanya. Pinaglaruan lang ba siya nito? Sa anong dahilan? He remember her eyes again. Hindi kaya isang Rivera si Kate? Tinawagan niya ang kanyang private investigator upang ipa-background check si Aaron Smirnov. Isama mo na din si Kate. Oh, Diamond. I'll send you the pictures. Sabi niya rito bago ibinaba ang tawag at in-start ang sasakyan. Hindi siya makatulog. Naiisip niya ang dating asawa. Naiisip niya si Diamond. Naiisip niya kung karma ba niya itong nangyayari ngayon sa kanya. Kaya nang ibigay ng private investigator ang ilang impormasyon tungkol kay Aaron, agad siyang umalis ng bahay upang puntahan ang address ng bahay ng lalaki. Pero sabi ng gwardya ay hindi daw ito nakatira doon. Bakasyonan lang daw ito ng mga magulang ng lalaki. 2 address pa ang kanyang pinuntahan pero yun din ang sinabi ng mga bantay doon. Kinulit niya ang PI. Hindi pwedeng yun lang ang property ng lalaki kaya kahit walang tulog ay pinuntahan niya ang address ng penthouse nito. Mr. Smirnov is on vacation today, sir. Saan siya nagpunta at kailan siya babalik? Wala po siyang sinabi, sir eh. He's desperate. Pakiramdam niya yung mababaliw na siya. Kailangan niya makausap ang babae pero mukhang sinadya nitong umalis para iwasan siya. Pero bakit? Yes, he's stupid but he wants answer. Nagpunta siya sa Home for the Aged upang kausapin ang nanay ni Carla. May Alzheimer ito ngunit minsan nakakausap naman niya ito ng maayos. Nakilala siya nito bilang asawa ng kanyang anak-anakan. Lagi nito ikinukwento kung gaano siya kagusto ni Myrtle mula nung bata pa ito. Jason, ikaw nga! Tuwang-tuwa ang matanda nang makita siya. Kumusta po, nanay? Ayos naman. Ikaw, hindi mo pa din ba isinasama sa Myrtle? Busy po siya eh. Sumimangot ang matanda. Lagi nalang busy ang batang iyon. Paano kayo magkakaroon ng anak kung laging busy? Ngumiti lang siya. Teka, nadalaw mo na ba sa kulungan si Carla? Kumunot ang kanyang noo sa tanong ng ginang. Kulungan? Si Carla? Tiningnan pa niya ang kanyang cellphone kung nahuli ba siya sa balita pero ang last message at missed calls nito sa kanya ay wala pang 1 hour ago. Bakit po? Kasi pinatay niya si Don Rivera. Po? Sigurado po ba kayo? Paano niyo po nalaman? Paano niyo po nasabi? Hinihingal niyang tanong. Alam niyang wala na ito sa tamang pag-iisip pero gusto niyang paniwalaan na sinasabi ng matanda. What if she is telling the truth? Napatulala ang matanda. Ilang segundo itong walang kurap. Mukhang napagod na ito. Lumapit naman ang nurse sa kanila. Sinabi niya sa lalaki na sa susunod na lang ulit ito dumalaw. Itatanong niya sana sa matanda kung kilala nito ang ibang kamag-anak ni Myrtle. Kung may iba pang mga Rivera pero hindi na niya nagawa. Pahinga ka na muna, Nay. Babalik ako bukas. Pinisil niya ang kamay ng matanda na nakatulala habang nakahiga sa kama. Kumurap ang matanda pagkaraan ng ilang sandali at nang makita siya ay ngumiti ito. Jason, nandito ka pala. Opo, dinadalaw po kita. Nagdala po ako ng prutas. Mahinahon itong sagot. Salamat, Jason. Nasaan si Myrtle? Tanong ulit ng matanda. Ganito ito minsan, paulit-ulit lang ang usapan nila. Naawa siya sa matanda dahil pinabayaan na ito ni Carla. Hisay, busy po eh. Huwag mo siyang pababayaan ha. Ikaw na lang meron siya. Kayo na lang ni Carla nagmamahal sa kanya pero naligaw ng landas ang babaeng iyon. Isa siyang demonyo. Tapos natulala na naman ito. Para bang meron itong malalim na iniisip. Pagkaraan ng 1 minuto ay nagsalita ulit ito. Dalawin mo na lang sa kulungan. Sabihin mo na ipagdadasal siya ng nanay niya.
Sana'y magbago na siya at huwag hayan ang demonyo na mag-ari sa kanyang puso. Bakit po siya nakulong? Tanong niya. Pinatay niya si Myrtle. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kanina si Don Rivera, ngayon naman ay si Myrtle. Is she telling the truth? Could be. Pero kailangan niya ng lead. Kailangan ng matibay na ebidensya. At kailangan masabi na matandaan lahat ng impormasyon na kailangan niya para mabigyan ng katarungan ang nangyari sa mag-ama. Kung pinatay nga talaga ang mga ito. Ano pa bang alam mo, nanay? Kailangan po natin ng matibay na ebidensya. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng matanda. Nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa matinding emosyon na nararamdaman niya ngayon. Patay na si Myrtle! Sigaw ng matanda. Natulala na naman ulit bago nagsalita. Patay na ang alaga ko. Ang alaga ko. Umiyak ng matanda. Wala na siyang nagawa kundi ang umalis para kumalma at makapagpahinga na din ang matanda. Nalulumo siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Habang hindi pa bumabalik si Kate mula sa bakasyon, aasikasuhin na muna niya ang tungkol sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Myrtle. Kung may kinalaman nga si Carla dito, kailangang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Duda pa lang ang meron siya pero dahil sa sinabi ng matanda, magpupursige siyang magpaimbestiga. Kailangan niyang makahanap ng witness. Yung nanguna noon sa pag-iimbestiga ay retired na. Hindi na ito mahagilap at nakalagay sa report na may problema ang makina ng yacht kaya ito sumabog. Umuwi siya sa mansyon ng mga Rivera. Pinagmasdan niya ang wedding picture nila na nakalagay sa taas ng twin grand staircase. Ang kanyang biyanan ang nagpalagay nito noon nang ito'y nabubuhay pa. Pumasok siya sa silid ng nanay ni Carla at sinimulang haluguguin ang mga gamit ng matanda. Hindi din niya alam kung anong hinahanap niya pero nagbabaka sakali siya na meron siyang makikita na nakatagong ebidensya para masuportahan ang sinabi nito kanina. Matagal din kasi siya noon sa ospital kaya hindi niya natutukan ang investigasyon. He blamed himself for his wife's death. Sa kagustuhang pasayahin ito, dinala niya ito sa yacht na iyon. Kailan lang sumagi sa isipan niya na posibleng hindi aksidente ang pagsabog. He messed up. Anong klase siyang lalaki? Anong klase siyang asawa? Napahinto sa paglalakad si Myrtle nang makita niya si Jason na nakatayo sa lobby ng condominium. Kauwi lang nila ni Aaron galing out of town. Ilang araw din silang wala sa Manila dahil sa importanteng bagay na inasikaso nila. Hindi niya kasamang umuwi si Aaron sa penthouse dahil dumiretso ito ng kumpanya dahil sa ilang dokumento na kailangan niyang pirmahan. Kailangan ang mga iyon ngayong araw. Tumikim siya at nagdire-diretso ng lakad. Sinalubong at hinarang naman siya ni Jason kaya huminto siya at nagkatinginan sila. Seryoso ang kanyang muka samantalang si Jason ay malamlam ang mga mata na nakatingin sa kanya. How are you, Diamond? Or Kate? His voice was so calm and gentle. Taliwas sa inaasahan niya. By now, dapat alam na lalaki na niloko niya ito, na hindi talaga siya si Diamond kung hindi si Kate na kilala sa business world, na may relasyon kay Aaron Smirnov. Ngumiti lang siya ngunit hindi nagsalita. Titig na titig naman ang lalaki sa kanyang mga mata. Ang mga mata ay nangungusap. I miss you. Hindi siya makapaniwala sa lalaki. Pagkatapos ng mga nangyari, nagawa pa din siyang ngitian na lalaki at bukod doon, na-miss daw siya nito. Nahihibang na ba siya? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Actually, hindi niya ito inaasahan. Ang susunod na pagkikita pa nila dapat ay sa shareholders meeting pa. Nabato siya sa kanyang kinatatayuan at napakurap at napasingap na lang siya nang yakapin siya ni Jason. I love you, Diamond. Bulong ng lalaki. Punong-puno ito ng pagsuyo. May napapanaag din siyang lungkot sa tono ng lalaki. Dati, andali lang sa kanyang umarte pero ngayon kahit isang salita'y walang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya mapilit ang sarili. Pagod na siya. Ayaw na niya. Tapos na ang paggamit niya sa lalaki. It's almost over. Almost dahil hindi pa din nakukuha ang hustisya. At almost dahil hindi pa din nawawala ang kirot sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, durog pa din siya at wala ng pag-asang mabuo kahit na ano ang gawin niya. Naalala niya ang lahat ng masasakit na nangyari sa nakaraan. How he cheated on her with her best friend. Their betrayal was unforgivable. It's still haunting her. Ang sakit-sakit at pakiramdam niya hindi na iyon basta-basta mawawala. Huminga siya ng malalim at ayaw niyang umiyak lalo na sa harapan ng lalaki.
I miss you. I'm sorry. I'm sorry. Bulong ng lalaki kaya nagsalubong ang kanyang kilay. Sorry for what? Kate! Mabilis niyang itinulak si Jason nang marinig niya ang boses ni Carla. Gusto sana niyang bigyan ng drama ang dalawa but she's already tired.